tungkol po sa the dispensation of the law of truth. Yung dispensation ng kautusan. So, alam naman po natin na sa Old Covenant, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So, binigay ang kautusan upang sila ay mabuhay, upang sila ay pagpalain, upang sila ay maligtas. At ang mga kautusan ito ay napakarami. Halos ang mga kautusan ito ay umaabot ng 613 na kautusan. Nandun ang moral law, 10 commandments. Nandun naman yung ceremonial law. At nandun yung civil laws. Kaya makikita po natin, umabot ito ng 613 na kautusan na dapat sundin ng mga Israelite, ng mga Hudyo. Kaya lang, alam naman po natin na itong mga kautusan ito ay lahat po ay nakalabag, lahat po ay hindi nakasunod sa kautusan yaon. Kasi sabi ng Santiago chapter 2 verse 10, ang lumabag sa isang utos, kahit tumupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sabihin natin yung 10 Commandments. Nasunod mo yung siyam. At meron kang nilabag na isa. Ang standard, ang pamantayan ng law, kapag nilabag mo ang isa, lahat yun ay nilabag mo na. Kaya nga, kapag nakakita tayo sa tao na nagkakasala, na ingatan po natin yung mag-judge kasi meron din tayong kasalanan na nagagawa na bagamat hindi natin nagagawa ang kasalanan ng nakita nating tao, pero mayroong ibang kasalanan tayo rin nagagawa. Halimbawa, yung tao magnanakaw. Hindi ka na magnanakaw, pero palamura ka naman. Hindi ka nga nagnanakaw, pero nagtatanim ka ng galit o pinanakit. So, parehas din yung kasalanan, walang pinakita. So, kaya nga, sa Old Covenant ay napakaraming kautusan. So, napakahirap po makasurvive kapag ang iyong pamantayan ay sa kautusan. Kasi, isa lang ang nilabag mo. Sabi ng Santiago, lahat pala ay buo mo ng nilabag. So, kung ang hirap makasurvive sa ganitong pamantayan ng kautusan. So, kaya lang ibinigay ito ni Yahweh sa mga Hudyo dahil sila po ang humingi na bigyan sila ng kautusan na dapat nilang sundin. So, ang tanong, sa lumang kasunduan at sa panahon ni Moises, sinong tao noon ang maliligtas kung ang kaligtasan o ang kapatawaran ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan? So, walang tao maliligtas. Kaya sabi ng Galatia chapter 3 verse 11, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So, napakaliwanag na hindi mapapawalang sala ang tao sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay matutuwa. Pagdating sa kautusan, so wala pong naging matuwid, sabi ni Pablo sa Galatia chapter 3, verse 11. So kung ganun, kung ang kautusan, ang pagbabatayan, ang kaligtasan, wala pong maliligtas kasi maging ang mga man of God sa Old Testament, lahat sila ay nakagawa ng kasalanan. So ang tanong, yung mga unang sumampalataya sa Diyos, paano kaya yung maliligtas? Parehas ni Moises, parehas ni Abraham, parehas ni David, o yung mga man of God sa Old Covenant, ano ang kanilang kaligtasan?
Ang kaligtasan pa rin nila ay sa pamamagitan ng pananampalataya pa rin sa Panginoon. Kasi nahabag ang Diyos, kailangan talaga pananampalataya lang yung salvation, hindi yung works, hindi yung performance. Kasi sabi ng banal na kasulatan sa Roma chapter 4 verse 6, gayon din, sinabi ni David, sinabi niya na pinagpala ang isang tao kapag ibinilang ng Diyos ang katuwiran na hiwalay sa mga gawa. So maging si David ay inaamin niya na ang pagiging matuwid niya ay hindi sa kanyang mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So makita natin na lahat ay hindi nag-aabot sa pamantayan ng Diyos patungkol sa pagtupad sa kautusan. Kaya kung babatayan natin na ang kautusan ang makapagliligtas sa tao, wala pong makasurvive, wala pong maliligtas. Kaya sa Old Covenant, pananampalataya pa rin. Kanino? Doon sa Mesiyas, kay Jesus. Kasi matagal silang nag-antay ng Mesiyas na prophecy doon sa Genesis chapter 3 verse 15. At kapag ikaw ay naniniwala sa Mesiyas, sa darating na tagapagligtas, sumasampalataya sa Panginoon, maliligtas pa rin yung mga taong sinauna sa kapanahonan ni Moises sa pamamagitan ng pananampalataya po sa Panginoon. Ang dugo pa rin ng Panginoon Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang maglilinis kahit yung mga taong nasa ilalim ng kapanahonan ng kautusan. So pananampalataya pa rin kasi hindi sila nakasurvive, hindi sila nagtagumpay na sundin ang kautusan. Pananampalataya pa rin sa Panginoon. So biyaya pa rin po yun ng Panginoon. Kahit sa Old Covenant, nagbigay pa rin ang Panginoon ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya na ng tao, makakasurvive ka. So maliligtas ka. So makikita po natin, ang pangalawa po na dispensation ay ang tinatawag na the dispensation of grace. So, nagsimula po yung kautusan sa pamamagitan ni Moises. Sabi, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus Cristo. At dumating ito sa panahon din ni John. Actually si John ay nasa ilalim po siya ng kautusan. Nangangaral sila ng kautusan kapagkat makikita natin na saklaw sa kautusan si John, si Jesus at ang 12 disciples. Kaya makikita po natin yung panangaral ni John ay patungkol sa God's Kingdom, Kingdom of Jesus. Nasabi ni John the Baptist, ihanda nyo ang daraanan ng Panginoon, pagsisihan nyo, talikdan ang iyong mga kasalanan. So si John the Baptist ang naghanda po sa pagdating ng ating pong Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ ay binautismuhan ni John the Baptist bilang paghahanda sa pangangaral ni Jesus sa mga Hudyo. Actually, si John the Baptist ay sinugo lamang po siya sa mga Hudyo. Hindi po sa mga Hintil. Tayo po ay Hintil. At si Jesus naman, sinugo rin para sa mga Hudyo. Ang sabi ni Jesus, ako ay naparito para lamang sa mga Hudyo. Bagamat yan siya nakaka-encounter na mga Hintil, pero ang pangunahin talaga niya napuntahan ay ang mga Hudyo, yung bayan ng Panginoon. Yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Ako ay naparito ay para lamang sa mga bayan ng Diyos na naniligaw, Israel. At ang 12 disciple naman ay sinugo rin para sa mga Hudyo, hindi sa mga Hintil. Sabi ng Panginoon, so sinusugo kayo, puntahin nyo yung mga Hudyo. Huwag kayong pupunta sa mga Hintil, ang sabi ng Panginoon, doon sa 12 disciple. Ibig sabihin, mula kay Moses, patungo kayo dyan, kay Jesus, at sa 12 disciple, sila po ay nasa ilalim ng kautusan ng law. Kaya makikita po natin sa ang Mateo, Lucas, at Mark, maging yung John, ay magbasa po natin doon na nagsasalita si Jesus, maging ang 12 disciple, about sa kautusan. Sinasabi nila na kailangan sumunod ka para maligtas, kailangan magpabautismo ka para maligtas. Kaya nga sa pag-uunawa ng kasulatan, para hindi maligaw
sa pag-unawa ang tao. Alamin mo kung sino ang kausap ni Jesus, ito ba ay hindi, o ito ba ay Hudyo. So, alamin po natin yung bawat dispensation, kung sino yung nagsasalita, at kung sino yung pinapatungkulan ng salita. Anong panahon ba ito? Para hindi mo po maligaw sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang tanong, kailan nagsimula yung grace period? At sa ilalim ni John, nasa saklaw pa sila ng kautusan. Kaya nasabi ni Bisa, ako'y naparito hindi para ipawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay tuparin. So si Jesus Christ po, yung nagtupad sa kautusan, upang tayo na hindi nakatupad sa kautusan, ay matupad ni Jesus. Siya na yung umako na sumunod para hindi tayo mapahamak kasi wala tayong kakayanan na sundin yung kautusan. So yung grace period ay nagsimula po na ang ating Panginoon Jesus ay mamatay sa cross ng Kalbaryo. Doon na nagsimula yung grace period. Kaya mababasa po natin sa Matthew chapter 26, verse 26 hanggang 28, sabi rito, habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo ito, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat. Ito ay ang aking dugo ng bagong tipan. Maliwanag kasi nasabi rito. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Okay. So maliwanag po doon, ay makikita po natin na nagsimula yung grace period ng kaligtasan ay hindi na sa person, ng salvation ay hindi na sa yung sakripisyo, ang salvation na ay hindi na sa mga mabubuting gawa o pagtapat sa kautusan. Nagsimula ito nang si Kristo po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nasabi niya, ito ang aking dugo. Sabi niya, maliwanag po, ang bagong tipan. Ibig sabihin, nagsimula yung bagong tipan nung si Kristo po ay mamatay. Yung Mateo, Lucas, and Marcos, yan po'y saklaw ng kautusan. Ang nasa ilalim lamang ng grace period ay yung ang Panginoong Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. So, ang tanong, sino ang sinugo sa mga hindi? Kasi ang hindi ay hindi kabilang sa bayan ng Panginoon. Yung kabilang lamang sa bayan ng Panginoon, yung mula sa lipi ni Abraham, na talagang trinitiktahan ng Panginoon, minahal ng Panginoon. Yun ang galing sa lipi ni Abraham, ang bayan lamang ng Diyos. Tayo, hindi po lipi ni Abraham, mga hintil po tayo. At ang mga hintil ay sa Old Covenant ay talagang baliwala sila, hindi sila pinapansin. Pagdating po sa New Covenant, ang sinugo po sa mga hintil ay walang iba kundi si Pablo. Sabi ng Bible, ako ay sinugo ng Panginoon, sabi ni Paul, para sa mga hintil. At si Pedro naman ay sinugo para sa mga Hudyo. So si Pablo po ay sinugo sa mga hintil. So magkaiba po yung pangaral patungkol sa ilalim ng kautusan at pangaral patungkol po sa grace. Na na-encounter ng Panginoon ang isang mayaman na nagtanong, Panginoon, ano ang dapat kong gawin para maligtas? So yung mayaman ito ay sila po ay Hudyo at Parisiyo. Ang sagot ng Panginoon ay iba. Dapat sinabi sana ng Panginoon, kung gusto mong maligtas, tanggapin mo ako at sumampalataya ka sa akin. Pero iba ang sagot ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ano ang nakasulat sa kautusan? Ibig sabihin, pinapatungkol doon ng Panginoon kasi ang kaharap niya ay Hudyo, kaharap niya ay Parisiyo. Ang sabi ng Panginoon, para maligtas ka, mayroong pag-ating commandment na dapat mong sundin. So anong sabi ng mayamang ito? Nasunod na po ang lahat ng mga bagay na yan. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo. Pagbili mo ang lahat ng ari-arian at ang pinagbilhan ay